Aasa pa rin ba kung walang patutunguhan at walang kasiguruhan ang hirap kapag... What's up mga tol? Magandang umaga sa inyong lahat. So meron na naman tayong i-repair ngayon na isang LED TV. Ito yung brand niya, Hisense mga tol. Yan. Yan. So 43 inches to na LED TV mga tol, no? So ang problema nga pala nito mga tol, sabi ng customer naguguhit-guhit daw siya. Tignan natin mga tol kung ano talaga yung sira. O natin. Yan, nag-ilaw na. Yun, lumabas na yung logo ng Hisense mga tol. So okay naman. So ayan, may display. Ayun, mga tol. So may mga nakikita tayong mga vertical bar lines dito mga tol. Marami. Yan, kita nyo naman. Yung kulay pula. Minsan nagbo-blue yung kulay niya mga tol. Nag-yellow. Try natin i-control mga tol. Remote. Yan. So halatang halata yung problema na ito mga tol, no? Ayun, nagpupula siya. Nagfi-fade mga tol. Yan, nagpapaiba-iba yung kulay niya mga tol. So kapag ka ganito yung mga problema mga tol, kadalasan problema talaga yung LCD panel niya mga tol. So hindi madali yung problema na ito mga tol, no? Kasi kapag ma-repair mo natin to, kadalasan meron ding makikita pa rin na mababakat na mga maliliit na linya. Pero sana dito ma-repair natin to ng buo. Pero may display naman siya mga tol. Ayan, kita nyo. Kitang-kita nyo yung diferensya niya pag walang signal. Ayan. So ngayon, kapag ka ganito mga tol, ayan, nag-fade siya. Yung nagbe-black. Tignan natin mga tol, no, kung ano ang problema na ito. Buksan muna natin. So dito sa likurang bahagi niya mga tol, ito yung model nito, no. Ayan, model number 43N2174. Ayan mga tol. So ito lang mga bolt dito yung tatanggalin natin. Mga tornilyo yan mga tol. So pause ko muna mga tol para mabuksan natin to. So ayan, ito na yung loob niya mga tol. So may nakikita tayong tiko niya. May tikon siya mga tol, no? Ito yung tikon niya. Naka-sealed siya, no? Bubuksan lang muna natin to para di tayo mahirapan sa pag-repair. Tsaka itong mga speakers niya tanggalin natin. A few moments later. So ayan, natanggal ko na yung cover ng tiko natin. Tsaka yung mga speakers niya natanggal na rin natin mga tol. So dito lang tayo magpo-focus mga tol, no? So ayan, para sa mga newbie, maghahang muna tayo ng isang ribbon para malaman natin kung saang banda o portion ng LCD panel yung may tama mga tol. So para sa mga first timer na nagre-repair mga tol ng mga LED, no? Ganito yung mga paraan natin para malaman kung nasaan banda talaga yung may tama. So tatanggalin muna natin tong right ribbon na nakakonect sa LCD panel natin mga tol, no? Tsaka dahan-dahan lang natin mga tol, no? Baka mabungi o masira yung ribbon wire natin. Ayan, tanggal ko na. So ngayon, i-switch on muna natin tong TV, plug in ko muna. Tignan natin kung may pagbabago ba sa screen mga tol, no? Kapag nag-normalize na yung display niya, mawawala na yung vertical bars niya, meaning nun, ang problema lang natin is andito sa may right channel yung problema kasi tinanggal natin yung ribbon ng left. Kasi may short dyan kapag mag-normal to mga tol, no? Ayan, check natin tignan natin yung display nya. Ayan, so nag white yung kabila dito naman, so wala, no? Nag-normalize yung display nya mga tol. Wala tayong nakikitang vertical bar lines, no mga tol. So yung tinanggal natin kanina na ribbon patungong LCD panel, ito yung may problema dito banda mga tol. So dito tayo magfo-focus, no, sa linya nito mga tol. A few inches later. Yan, so ngayon magbo-voltage check muna tayo mga tol. Hanapin natin yung
swap na voltahe niya mga tol na VGH at VGL, yung source ng voltahe niya mga tol. So magdi-DC voltage tayo. Check natin kung mayroon bang nagsaswap na voltahe dito. Kadalasan 30. Ayan, 30. Ayan, nagsaswap yung voltahe niya, 29 at -9. So normal yan mga tol, kasi napapunta yan dun sa level shifter natin. So ito namang dito banda, makikita tayo na resistor dito. Ito yung BGL natin. Yan, so kaparehas lang, no, nag-shift yung voltahe niya. Yan, nag-shifting yung voltahe, -9, positive 29. Ayan. So normal yan mga tol, huwag kayong mag-alala, no. Normal yan, ganyan na voltahe. Nagso-swapping voltage siya mga tol, no. So kung makikita ninyo yung display kanina, nag-fade minsan, minsan papaiba-iba yung kulay niya. So ito yung dahilan yan, no. Nag-shift yung voltahe niya mga tol. Yan, normal yan mga tol. So ngayon, try nating tanggalin tong mga mga resistor niya. Yang 2000, naka-indicate naman diyan. Ayan. Ito naman yung CKB lines niya, mga clock signals niya. So wag na muna natin tong tanggalin, tong mga ayan, kaparehas ng voltahe. May 3 volts. Tanggalin muna natin yung isa sa mga resistor dito, yung mga 200 ohms mga tol. Yung makabilaan resistor, tanggalin natin. So ayan, natanggal ko na mga tol itong 200 ohms na resistor niya. Magkabilaan yan mga tol, isa para sa LC1 tsaka isa para sa LC2 mga tol. Kaso dito di siya naka-indicate sa top board niya mga tol, yung LC1, LC2. Baka doon sa T-con board niya mga tol makikita. Tsaka nabalik ko na pala yung ribbon niya mga tol, yung sa right ribbon niya. So tignan natin kung mabubuo na ba yung picture niya, yung display niya mga tol. Na-on ko na. Yan. Ayun. So nawala na yung vertical bar lines niya mga tol. Kita nyo naman, no? Yan. So okay naman yung display niya mga tol. Pino naman. Kaso lang parang nag-flicker siya mga tol. Yung ilaw niya mga tol, no? Yan. Bago-bago yung kanyang light, no? Yung brightness niya, minsan nagdidim, minsan nag-blink. So dito tayo sa T-con board niya magfo-focus. Tingnan natin kung nasaan yung level shifter niya mga tol, no? So para di tayo malito, magbo-voltage check tayo. Tingnan natin tong mga terminal dito. Yan. Kita nyo ba? Yan. So hanapin natin yung nagsi-shift na voltahe mga tol na connected doon sa tinanggal natin kanina. So hanapin lang natin mga tol dito yung LC1 tsaka LC2. Naka-indicate naman dyan. Kita nyo? Masyadong maliit sa camera. Pero nandito lang yan mga tol. LC1, LC2. So ngayon hanapin natin yung papalit-palit na voltahe para malaman natin kung nasan yung LC1 tsaka LC2 mga tol. So naka DC voltage tayo. Ayun. So ito yung LC1. Ayan mga tol. Tsaka ito yung LC2. Ayan, nag-shifting siya. So, paano natin malalaman kung nasaan yung level shifter nito mga tol? Mga tol, no? So, ito bang IC na to? O itong IC na to? So, try natin. So, ayan, para sa mga newbie, kung nalilito kayo kung nasaan yung IC na level shifter natin, simple lang, no? Mag-resistance check lang tayo kung saan yung connected ng LC1 o LC2. Para malaman natin kung saan yung source niya mga tol ng level shifter natin, kasi i-cut off natin yung linya na source ng level shifter natin. I-maintain na lang natin yung voltahe mga tol, no, kaysa dun sa papalit-palit na voltahe. So wala tayong nakita dito sa kabila, dito naman tayo sa kabila. Baka ito yung level shifter niya. Tignan natin yung mga linya dito kung mag-bus mga tol. Hanap tayo ng connection. Ayan.
Ito yung connection niya mga tol, nagbabas siya mga tol. So meaning to say, ito yung level shifter niya na IC. So wag na kayong malito mga newbie, no? So tanggalin lang natin tong source niya. So yan, in-screenshot ko na lang mga tol para di kayo malito lalo na sa mga newbie, no? So ito yung level shifter natin mga tol. Tsaka yung ginawa natin ng linya na color blue, yan, dyan tayo nag-cut mga tol, no? Naka-indicate naman nilagay ko. So ngayon, pagkatapos nating makat yung mga linya na yan, dalawa, magbabypass na tayo ng voltahe na hindi na tayo magdedepende sa level shifter natin. So dito banda na mga linya, nakakat na yan, no? Pwede naman tayo mag-jump dito sa LC2 niya patungo dito sa 30 volts na itatap natin dyan sa capacitor niya. Kaso lang, yung maliit na linyang yan, mahihirapan talaga tayo maghinang dyan mga tol kasi ang liliit lang ng terminal niyan. Yung circles niyan, dalawang circles, kita nyo? Pwede naman tayo maghinang pero kaso lang, baka matanggal agad, no? Kasi maliit nga lang yung terminal niya. Nakakabitan natin ng hinangin natin mga tol. So, ang gagawin natin ngayon, doon sa kabilang linya tayo mag-tapping mga tol, mag-jump. So, kasi medyo makapal-kapal yung terminal doon, mga tol. So, ito yung gagawin natin, no? So, kung makikita nyo mga tol, dito sa LC1, yan, kita nyo. Yung LC1, itatapping natin yan doon sa 9 volts, mga tol, na connected sa capacitor niya. Tsaka yung LC2 naman, i-connect natin yan doon sa 30 volts DC, mga tol. Okay, kuha nyo ba mga tol? So actually okay naman na magkabaliktad yan mga tol. Yung LC2 pwedeng maging VGL tsaka yung LC1 maging VGH. So depende na rin sa inyong mga tol kung ano yung connection na babagay, no? Kapag walang display, pwede natin baliktarin, no? Basta ano lang, maging consistent lang yung voltahe niya, hindi na yung lipat-lipat na voltahe, yung 30 volts tsaka magiging negative 9 volts, ayan. So i-correct lang natin, magiging consistent 30 volts siya tsaka magiging consistent 9 volts negative, ayan. So ito na yung ginawa nating actual connections mga tol. So yung LC2 doon sa yan, LC2 doon sa 30 volts, ayan, sa capacitor nakatap, tsaka yung LC1 doon sa 9 volts mga tol. So mag voltage check tayo mga tol, on ko muna, yan, nakasindi na, ayan. So mag voltage check tayo mga tol. Check natin una itong 30 volts nya, ayan. Teka muna, medyo yung connection natin, test prod natin, ayan, nag 30 volts DC siya mga tol sa capacitor. Diyan nakatapping yung LC2 natin, ayan, consistent 30 volts. Dito naman sa 9 volts, dito nakakonect yung LC1 natin, negative 9, ayan. So wala na yung naglilipat-lipat na shifting na voltahe mga tol. So naka-consistent na yung voltahe niya, meaning hindi na to flicker mga tol, no? So tignan natin yung display mga tol kung mag-flicker pa rin ba. So yan yung tatandaan natin mga tol, no? So gamitin lang natin tong cellphone holder natin mga tol para hindi tayo mahirapan, no? Mapakita ko sa inyo yung display niya kung okay na ba. Tignan natin kung mag-flicker pa rin ba. Ayun, sobrang pino ng display mga tol, no? So nawala na yung nag flicker na ilaw niya mga tol. Minsan nagdidim, minsan lumiliwanag, minsan nagdidim, ayan. So
Yan yung tatandaan natin mga tol, kapag yung ilaw natin or yung color natin nagpapaiba-iba, magkakat lang tayo doon sa level shifter natin, tsaka magbabypass tayo ng LC1, LC2 patungo doon sa 30 volts consistent na voltahe natin, tsaka yung 9 volts negative mga tol. So balik tayo sa tapping natin mga tol, lagyan lang natin ng stick low para di matanggal yung hinang natin mga tol. Ayan, naglagay tayo ng stick glue mga tol, yung hinang natin para maging suporta, para tumibay yung hinang natin. Tsaka nag-insulate na rin tayo ng scotch tape para di mag-short yung linya natin mga tol. So ngayon, oobserbahan muna natin to. I-test natin mga tol, on ko muna kung wala bang ano na bago doon sa display niya. Ayan. Ayun, pino-pino mga tol, no? Ayun, walang signal mga tol. Lagyan lang muna natin to ng signal, no? Mga tol. Tsaka obserbahan natin kung mga isang oras siguro, dalawa, kung maaari, maraming oras, no? Ayan. Ang linis, no? Wala tayong nakikitang mga fine lines dyan, no? Mga hairlines mga tol. Kumbaga, sa kapag may nakita tayong mga maliliit na linya mga tol na parang gahibla ng buhok mga tol, halimbawa paano pa vertical o pa horizontal yung linya mga tol, uh, tsaka ginawa na natin yung ah, tanggalan na natin yung LC1, LC2, tsaka ganun pa rin, tapos nagtanggal tayo ng cable lines, mga clock signals, yung mga resistor niya kanina mga tol, malamang sa malamang may problema na yung yung panel niya talaga, no? Hindi na natin yun ah, hanapan ng paraan mga tol. So at least nag-display na yung TV mga tol, no? Importante na may magagamit pa yung TV mga tol, no? Pagka ganyan kasi wala na tayong magagawa doon, diretso na palit ng LCD panel mga tol. Pero sa kaso ko dito, okay naman, no? Wala tayong nakikitang fine lines. So okay na to mga tol. Obserbahan lang natin. Ayan, 2 oras na yung nakalipas mga tol. Inobserbahan natin, wala naman tayong nakita kahit na anong diferensya. Ayan, ang pino pa rin ang display na ito mga tol. Ayan. So ayan, yung ginamit natin na signal lang pala is yung TV box mga tol, yung Android. Ayan. So wala tayong nakikitang mga fine lines, hairlines dito. So okay na to mga tol, no? So ayun lang, no, kapag may nakita kayong mga fine lines or hairlines, dun tayo magtatanggal ng resistor sa mga CKB lines, clock signals natin mga tol. Katabi lang nung kinuha natin kanina na LC1, LC2, yung 200 ohms mga tol, no? Na yun, resistor, no? Kabilaan. So okay na to mga tol, no? Sana ay may natutunan kayo na bago dito sa video natin. Huwag nyo kalimutan na mag-subscribe at mag-hit ng notification bell para ma-aware kayo, ma-notify kayo sa mga bagong videos pa na ilalabas natin. So ayun, no? Maraming salamat sa panonood. This is At Iba Pa TV signing off. Peace out. Alright.